Napatakbo ng dalawa nang marinig ang malakas na iyak ni Gavi na hindi nila alam kung napano sa labas ng garden. Sari-sari na naging laman ng kanilang isipan dahil habang palapit sila sa banda nila ay palakas ito ng palakas. Yung tipong parang sasabog na sa labis ng pag-alalang dalawa. Naunang tumakbo si Gaston, kasunod si Nati na halos sumayaw ng buong katawan sa labis ng pag-aalala sa tunog ng iyak ng kanyang anak na babae. Ano nangyari? Karga kagad dito ni Gaston at sinecheck ng katawan ng kanyang anak kung merong sugat. OA, kung pakakaisipin pero yun ang unang instinct ni Gaston. Nasugatan ang anak kung kaya naman biglang umiyak. Hagas na hagas din ang mukha ni Nati na hindi na makaimik at tahimik na rin na hinagod ng tingin ng kanilang anak. Takot siya sa bulate, Daddy. Natatawang paliwanag ni Brixton na nasa shovel na dalang bulating kinatatakutan ng kapatid. Nabungkal niya to sa lupa. Takot siya dito kasi hindi lang mahaba kundi malambot din. Nung una hindi takot doon si Gabi. Ngunit tinawakan niya na biglang gumalaw kaya naman to natakot bigla doon. Tinatakot mo? Itapon mo na kasi. Sinati na matalim ng mata kay Brixton. Nakita niya kasi nakangisi pa ito habang kapatid nito ay halos maupusan na ng hangin sa malakas na pag-iyak. Anak, kapag takot ng kapatid mo, wag mo nang mas takutin pa. Alam mo kung bakit? Nagiiwan yun ng trauma sa kanya habang buhay na siyang matatakot sa bulate. Bagay na hindi naman kinatatakutan dahil hindi naman niya marunong manakit. Ibalik mo na yan doon sa lupa. Binitawan ni Brixton ang kanyang hawak na shovel. Tumila po ng bulating na bagsakan pa noon kung kaya naputol. Nang tignan nilang dalawa ay nahikbi ng bata dahil lang maagang napagalitan. Hindi naman niya tinatakot ang kapatid. Kinuha niya lang yun upang ipakita sa kanyang mga magulang dahil natakot ng kapatid niyang si Gabi dito. Sorry na po, Mommy, Daddy. Hindi ko na po ulitin. Kapag may nakuha ko, ibabalik ko rin siya kagad sa ilalim. It's okay. Sa susunod tandaan mo yon. Kakampi ka dapat ni Gabi palagi kaya huwag mo siyang tatakutin, okay? Nako, maliit na bagay. Huwag niyo nang palakihin. Mga bata pa yan sila. Normal na merong kinatatakutan. Si Doña Josefina na hindi nagustuhan ng pagkampi ni na Gaston at Nati kay Gabi. Hindi palaging kawawang mga umiiyak. Nagkatinginan silang dalawa ni Gaston na hindi alam kung anong pinapaintindi ni Doña Josefina. Gusto lang naman nila na makabuo ng maayos na buwan ng magkapatid. Gaya niya sa kapatid niyang Sinik, ni Gaston sa ibang kapatid. Mama, bawasan mo na rin ang kaartehan, Gabi. Ilang beses kasi naway ng Kuya Brixton mo na huwag hawakan kasi dirty, hindi ba? Hindi ka nakinig. Tingnan mo, ang Kuya Brixton mo pang may mali gayong ikaw naman ang matigas ang ulo kanina. Napaawang ng bahagya ng bibig si Gaston at Nati na salita ng tingin sa dalawa nilang anak. Ay, ikaw naman palang may kasalanan, Gavrilin. Kagatlabi na dito ni Nati upang ipakita ang mali ang ginawa niya. Kaya talagang magandang pakinggan ng parehong kanto ng kwento. Hindi yung haka-haka na nakita lang naman. Nang kumalma ng mga anak ay kumain na sila ng agahan ng sabay-sabay. Hindi na rin naman dinugtungan pa ni Doña Josepina ang kanyang naging litanya patungkol sa kasamang mga apo niya. Hustong tapos lang nila doon nang makatanggap si Gaston ng tawag mula kay Conrad. Hindi tungkol yon sa trabaho niya sa kumpanya. Tungkol kay Seska to, na inako na nila lahat ng responsibilidad. Nagkataon na nandun sila sa Baguio kung nasaan ngayon ang bata. Hindi nilihim ni Gaston na gaya ng pangako niyang magiging mabuting tao at hindi na maglilihim para kay Natalia. Ano raw ang problema? Bakit napatawag siya sa'yo? May nakaaway sa school sa klase. Binubuli siya. Sabi ni Conrad tinulak daw si Seska sa hagdan kaya nahulog. Mukhang nagkaroon ng fracture ang binti. Hindi naman ako pinapapunta kung yun ang inaalala mo, Nati. Nagtatanong lang kung may kilala akong doktor na maaring makatulong sa kanila na mapatingnan ng binti ng bata ngayong araw. Naging kalmado lang noon si Nati. Malayong reaksyon niya siya dati na kapag naririnig ang pangalan ng bati nagpapanting ang kanyang tenga at halos magwala. Marahil ay dahil matagal ng panahon na nangyari yon o naisip niya na wala naman talagang kinalaman at kasalanan ng bata para idamay niya ito. Kung tutuusin ay naging biktima lang siya ng mga taong sakim. Hindi niya kasalanan na sinilang siya. Hindi niya rin yun hiniling na silang magbulang. Naku, ano ba naman klaseng paaralan ang pinapasukan niya? Bakit naman umabot pa sa puntong yon? Bilang ina ng dalawang bata, hindi na mapigilan ni Nati ang mag-react. Kung sa anak niya ginawa yon, lintik lang ang walang ganti. Siya mismong tutulak sa batang may gawa nun sa kanyang anak. Kung hara-harang mga magulang ng bata, sila mismong itutulak niya para maranasan nilang sakit na ibinigay nila sa wala pang muwang noong bata. Hindi ko nga rin alam. Sinabihan ko naman na sa private na nila papasukin. Mukhang public lang yata yun. Nagkibit ng balikat si Nati. Pinagmasdan niya ang nag-aalalang mukha ni Gaston.
May mga tinawagan na siya ng mga kaibigan at kakilala. Nagbabaka sakali na makahanap ng doktor sa lalong madaling panahon para matulungan si Conrad. Pasensya na Nati ha, gusto ko lang namang makatulong. Wala kasing ibang gagawa nun kina Conrad. Alam mo naman na parang kapatid ko na rin sila. Kamag-anak na mag-asawa. Hindi ako pupunta o bibisita sa kanila. Hahanap lang ako. Wala naman akong sinabi na huwag kang makipag-usap sa kanya. Natatakot si Gaston na baka magalit na naman si Nati sa kanya nang dahil doon kung kaya nag-ingat lang naman siya. May kilala ko na mga orthopedic surgeon. Tatawagan ko sila mamaya upang tanungin kung available ba sila. Napamaang na si Gaston. Baka sa kanyang mga mata na hindi makapaniwalang sasabihin yun ni Nati sa kanya. Galit ito sa bata, kaya bakit niya tutulungan? Sign ba yun ng pagbabago ng kanyang puso pagdating sa musmos? Hindi ko pa rin gustong batang yun, pero naawa naman ako sa kanya. Isa pa, nangako ka na sa akin at sapat na yun. Ang inaalala ko yung mga taong nag-aruga sa kanya. Malamang sobra silang namumroblema ngayon. Hindi ba? Hindi umimik si Gaston na natili lang doon na tahimik na nakatitig sa kanya. Puntahan mo rin sila sa ospital para tingnan ang kanilang kalagayan. Tatawagan kita kapag may nakausap na ako. Dagdag pa ni natin ng mga sandaling yon sa paningin ni Gaston ay biglang naging ibang tao dahil sa mga sinabi. Bahagyang nag-alinlangan doon si Gaston. Hindi niya gagawin yon dahil alam niyang magdudulot to ng gustot na naman sa kanilang pagitan na ayaw niyang muling mangyari. Ilang beses na itong nangyari, ayaw niya nang ulitin pa. Nangako na siyang hindi na gagawin ang maling desisyon niya noong ikinasal sila ni Nati na pinagsisisihan niya pa rin. Hindi na siya gagawa ng masama at magdedesisyon na siya lang. Dapat ay palaging alam lahat yun ni Natalia. Sige na Gaston, hindi naman ako magagalit. Pumunta ka na. Pero Nati, parang kapatid mo na si Conrad kaya alam ko nag-aalala ka sa kanila. Naniniwala naman ako sa'yo na yung nagawa mo noon hindi mo nagagawin ngayon. Sa kabata yun, magiging lakas ka niya kapag nakita ka niyang muli. Tinapik pa ni Nati ang isang balikat ni Gaston upang sabihin na pinapayagan niya itong gawin ang nais niya. Tunay naman yun, matured na siya ngayon at kaya niya ng kontrolin ng sarili niya. Malawak na rin ang pangunawa niya. Niyakap naman siya ni Gaston, nagpalitan ng damit ang dating governor. Muli pang tinanong si Nati kung ayos lang talaga nung umalis siya at pumunta ng hospital upang dumalaw. Oo nga, ako na mismong nagtatabi sa'yo kaya lumakad ka na. Bibisita ka lang naman, hindi ba? Saka papuntahin ko na ang doktor na makakausap ko sa ospital. Ikaw ang sasabihin kung haharap sa kanya, kaya kailangan ka talaga doon. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Gaston kay Nati, naabot sa langit ng pasasalamat. Sa pagkakataong iyon ay mas lalo pa niyang minahal ang babae. Ilang segundong inangkin niyang labi ng asawa na kinurot na siya sa tagiliran upang awatin sa kanyang ginagawa. Baka kasi hindi niya mapigilan ang sarili at kung saan pa sila humantong na dalawa. Alis na, i-update mo na lang ako ng ibang details kapag naroon ka na. Muli pang taboy ni Nati na sa mga sandaling yon ay nakangiti ng labi upang ipakita sa asawang okay lang ngayon. Huwag mo rin kalimutan ang pasalubong namin. Magkasama silang bumaba sa unang palapag kung saan naroon ang kanilang mga anak. Daddy, aalis ka? Si Brixton yon na malamang ay nagtataka kung saan pupuntang ama dahil bis na bis. Ang alam niya pa'y kaya sila naroon ay dahil magbabakasyon sila. Naisip niya na sa trabaho na naman sigurong lakad ng ama niya. Oo, saglit lang mawawalang daddy. Haplos na niya sa ulo nito na interesado sa lakad niya. Babalik din ako kagad. Tinitigang mabuti ni Brixton ng ama. Ewan niya ba't parang hindi siya naniniwala sa alibay nitong saglit lang mawawala. May bibilihin lang ang daddy sa labas, Brixton. Singit na natin na ayaw na niyang sabihin pa ni Gaston na may iba siyang pupuntahan hanggat maaari siya nang mag-a-adjust sa kanila upang wag sumamang loob ni Brixton sa ama niya. Gusto mo ba na sumama kay Daddy Brixton? Tanong ni Gaston na halos ikahulog ng panga ni Nati. Hindi pwedeng sumamang anak niya sa ama dahil makikita nitong batang inaayawan niya noon pa man. Tsak na magkakagulo sila. Binalingan ni Nati si Gaston. Iniling ng kanyang ulo. Mabuti na lang at hindi sumang-ayon si Brixton. Kung nagkataon ay paniguradong malaki at malalang gulong kakaharapin nila, oras na muling magkitang magkaaway ng mga bata. Ayoko Daddy. Iling nito na siguradong sigurado sa kanyang desisyon. Bakit? Kung hindi kasama si Mommy at Gabi, hindi rin ako sasama sa'yo sa labas. Dito lang ako. Sa totoo lang, nakahinga rin si Gaston doon ng maluwag. Pinagsisihan niyang pag-aaya dito nang maalala niya na ayaw nga pala kay Seska. Mabuti na lang talaga tumanggi ang anak dahil tsak na problema nga niya rin iyon. Okay, pasasalubungan na lang kayo ng daddy. Matapos na yakapin at bigyan ng halik ang mga bata, ay umalis na ng mansyon si Gaston.
Inihatid lang siya ng tanaw ng kanyang mag-iina. Ilang buntong hininga ang ginawa ni Brixton habang nililingon ng ina na may kung ano sa mga mata. Mommy, may bibilihin lang ba talaga si Daddy sa labas o may iba pa siyang lakad? Napalingon na si Nati sa anak na hindi inasahang itatanong ang bagay na yon. Baka sa mga mata ng batang lantarang pagdududa sa kanyang ama na basang-basa naman ni Nati. Malakas talagang pang-amoy ng kanyang anak sa ama. Oo, hindi naman magsisinungaling ang daddy sa atin. Saka sa tingin mo, papayagan ko siya na gawin ulit ang bagay na yon? Syempre, hindi ba? Babalik yun kaagad. Huwag ka nang magduda sa daddy mo ha? Babalik din siya kaagad. Hindi na kumibo si Brixton kahit pa na merong agam-agam sa kanyang puso dahil hindi makatingin ng diretso sa mga mata niyang ina. Nilapitan na lang niya si Gabi upang laruin ito. Kailangan niyang paniwalaan ang sinabi ng kanyang ina. Sinundan naman ng tingin ni Nati ang anak. Alam niyang may pagdududa pa rin ito na hindi na lang niya pinansin pa. Pagdating naman ni Gaston sa ospital ay busy si Conrad na kausap ang doktor. Nang batang tinuring na nilang anak ng kanyang asawa. Naabutan niya rin sa pintuan ng ward ang magulang ng batang may gawa noon kay Seska. Huminga ng malalim si Gaston. Pilit na kinalamay ang kanyang sarili upang wag mag-react ng bayolente. Nagagalit siya na kailangan mangyari pang bagay na yon sa batang ulila na nga ay inabuso pa ng ibang tao. Napag-alaman pa niya na ayaw man lang humingi ng sorry ng mga magulang ng bata mula sa bibig mismo ng magulang ng batang nakasakit dito. Ang tanging bukang bibig nila ay magbabayad sila ng 5,000 bilang bayad umano sa danyo sa nagawa nila sa bata. 5,000? Sana abot ang halagang yun. Hindi nga noon magawang bayaran ang bills ng hospital. Baka sa pambili pa lang ng gamot ay hindi pa rin sasapat ang halagang sinasabi nila sa paningin ni Gaston na hindi talaga sapat yon. Tama ng 5,000, ayaw nyo pa rin tanggapin? Ang kapal nyo naman, magkano pa bang gusto nyo? Gusto nyo lang kaming perahan eh. Aminin nyo yan. Anong mali sa mga sinabi ng anak ko sa batang yon? Bakit nasasaktan ng batang yan? Totoo namang wala na siyang magulang at inampun nyo lang siya. Dala ng awa sa kanya, hindi ba? Ngayon alam ko na kung bakit ganyan ang ugali ng anak mo, bully. May pagmamanahan pala talaga. Malumani na wika ni Conrad na nagtitimping huwag manakit ng babae sa pagkakataong iyon kahit na kanina pa niya ito gustong dalihin. Ilang di pa lang layo ni Gaston. Hindi niya pa magawang makalapit sa kanila dahil hinihintay niya pa ang doktor na ipinakilala ni Nati sa kanya. Medyo na late lang yon nang dating dahil umano'y na traffic ito patungo ng ospital na yon. Conrad, huwag mo na silang patulan. Hindi abot ng isip nila kahit na magpaliwanag ka pa. Masyadong mababang memory nila. Sabi nga hindi ba, kung anong bunga ay siya rin ang puno. Magsasayang ka lang ng laway at panahon. Nariyan na si Mr. Barcelo. Siya na lang ang harapin natin ng mas mabuti pa. Ang misis yun ni Conrad na inirapan ng babaeng kaharap. Hindi pinahalata ni Gaston na narinig niyang kanilang usapan kahit na nasa malayo siya. Diretso sa loob ng silidang doktor na kasama niya upang i-check ang binti ng batang pasyente. Saglit na nilingon ni Gaston ng babae na kagad na napatungo nang makilala kung sinong dumating. Dating governor yon kung kaya kailangan niyang ayusin ang kanyang pananalita. At tindig ngayon dahil baka mamaya ay kung anong gawin nito na kahit wala na sa position pa to. Naghanap pa talaga kayo ng kakampi. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na 5,000 lang talagang kaya naming ibigay. What's wrong with pushing her a bit too? Hindi naman niya kinamatay. Buhay na buhay naman ang bata, hindi ba? Sumusobra ka na ha? Sigaw ni Conrad na hindi na napigilan na magtaas ng boses sa harap na babae. Binalot na nakakabinging katahimikan ng buong silid nang biglang makatanggap ang babae ng malakas sa sampal mula sa asawa ni Conrad. Sa sobrang lakas nun itila na manid ang kanyang palad at napabaling naman sa kabilang direksyon ang mukha ng babaeng nagulantang sa kanyang ginawa. At ikaw pa talagang may karapatan akong saktan. What is wrong with hitting you? Hindi ba yan ang katuwiran mo kanina? Humakbang na si Gaston palapit sa kanilang banda pagkatapos sasabihin niya yon. Kaya pala magaspang ugali ng anak mo dahil merong pagmamahal at kitang-kitang ikaw yon. Kuhang-kuha mong inis ko, misis. Pagitna pa ni Gaston na nasa bulsa pa rin ang dalawa niyang kamay. Madilim na mga tingin pinupukol sa babae habang malamig ang tono ng kanyang boses. Magtataka pa ba kami sa ugali ng anak mo? Away bata lang naman ang nangyari. Away bata, kung yung anak mo kayang nabalian, makakariyak ka pa ba ng ganyan? Pagpuputol ni Gaston, nanuyo ng lalamunan ng babae na makitang galit na nakarehistro sa mukha ni Gaston. Bahagya itong napatras hanggang sa tuluyang mapasandal na sa gilid ng pader ang kanyang likod. Mahirap kalabanin ng lalaking ito, Mr. Barcelo. Ngayon biglang kilala mo na kung sino ako. Pagak natatawa si Gaston na wala man lang amor, ni hindi rin umabot yun sa kanyang mata habang nakatingin dito. Bakit hindi mo dalahin dito ang tarantado mong anak na makita niya kung anong resulta ng ginawa niyang kabalbalan?
Dapat habang bata pa'y tinuturuan mo siya ng kung anong maling nagawa niya. At saka 5,000, kung balian kong anak mo ngayon at bayaran din kita ng 5,000 lang. Saka hindi ba dapat na sa halip na magmataas pa kayo, bakit hindi na lang kayo mag-sorry at tumulong magpagamot? Ganito na lang, in case na hindi gumaling ang bali niya, pwede bang sabihin mo sa anak mo na pakasalan siya? Habang buhay na alagaan at maging kargo niyang bata, total siya naman na may kagagawan. Ano, payag ka na mangyari yun sa anak mo at sa sinaktan niya, ha? Hindi yan mangyayari. Hindi siya pakakasalan ni Seska kahit hindi na siya gumaling. Sigaw ng asawa ni Conrad na gano'n na lang iling ng ulo sa mungkahing sinasabi ni Gaston. Hindi siya makakapayag na maging in-laws ang babae. Kapag siyang naging in-laws ni Seska, baka hindi lang baling makuha niya sa kanila. Sa ganyang ugali pa nila. At bakit? Sa tingin mo, papayag ako na maging asawa ng anak kong batang? Then shoulder every expenses na magiging gamutan ng bata. Kung hindi, idaan na lang natin sa legal na paraan. Tingnan ko lang kung kayanin yung magiging parusa sa kasong isasampa namin at magiging gastos sa abogado nyo. Pagkasabi ni Gaston noon ay minabuti na lang niyang pumasok sa loob na silid upang tignan si Seska at kamustahin. Tigagal na iniwan ng babae ng lalamig ng buong katawan sa kanyang binitawang mga salita. Matagal na panahon na nung huling magkita sila. Umalis siya ng bansa noon na hindi nito muling nakita pa. Kung kaya naman hindi katakataka na malaki na rin ito ngayon. Malaki ang pagbabago pero pamilyar pa rin ang inosenteng mga mata niya. Hi, Seska. Nagangat ng paningin niyang batang babae na kasalukuyang nakaupo noon sa kanyang kama at makailang beses sinipat ang kanyang binting nagkaroon ng bali. Nababalot ng benda ang binti nito na bagamat masakit ay hindi niya ininda. Hindi man na siya umiyak ng mabalian dahil para sa kanya, ang pag-iyak ay pagpapakita ng kahinaan. Gumalaw ang labi niya na makilala si Gaston. Napakurap ng kanyang mga mata at kumibot-kibot ng bibig niya na medyo nanginig pa. Sa mga sandaling yon, gusto niyang salubungin to ng yakap at magpakarga sa kanya kahit na sandali. Kumusta ka na? Humakbang pa si Gaston palapit sa batang titig na titig ng mga mata sa kanya. Animoy, kinikilalang bawat nagbago sa itsura niya na nangyari sa mga taong hindi sila nagkita. Saglit niyang hinaplos ang ulo nito pagkalapit niya. Nanatiling nakatingin lang sa kanya noon si Seska kahit pa nakilala na siya ng bata kung sino siya. Wala pa rin itong ibang reaksyon. Hindi ka ba masaya na muli ako makita? Hindi mo man lang ba ako na-miss? Hindi lingid sa kaalaman ni Gaston na hindi pa rin nagsasalitang bata pero marunong ito ng sign language. Bagay na pinag-aralan din ni Conrad at ng kanyang asawa. Upang makipag-communicate lang ng maayos sa kanya nang maalala yun ni Gaston, sumakit ang puso niya na parang pinipiga. Hindi naman kasi ito inborn na mute dahil dala lang ito ng matindi niyang trauma si Ina. Gumanti si Seska ng sign language na hindi maintindihan ni Gaston ang ibig sabihin. Ang sabi niya masaya raw siya na nandito ka at magaling ka na, Mr. Barcelo. Si Conrad na hindi na malayo ni Gaston na nakapasok na ng silid kasunod ng kanyang asawa. Masaya siya na nakabalik ka na ng bansa at wala ka ng sakit pa na iniinda. Yun ang sabi ng sign language ni Seska, Mr. Barcelo.